Hi guys, good morning. Welcome back ulit sa YouTube channel namin ni Papa Bisayan. Nagluluto na naman po tayo ng ulam para sa baon ng mga bata. Tsaka nandito si Kreslin, kumakain na po siya. Yung ulam po niya is tsokolate. Hi guys, welcome sa YouTube channel ni Mama Raksas ni Papa Bet. Kain tayo. Yan, tsokolate po yung ulam niya. At saka ito naman po yung tubig na maligamgam. At saka yung linuluto ko po is, yan, ham na galing po sa store ni Mighty Mang. Ham at saka tocino roll. Hiniwa-hiwa ko lang para po siya dumami. Ulam po nila yan sa baon nila. Yung nandito po sa bahay na ganito mga hotdog, tocino, longganisa, chorizo, yun po ay ulam nila araw-araw baon. Minsan naman po may manok. Basta kada araw yung ulam nila is iba-iba. Baon ng mga estudyante. At hindi po namin ito ulam at hindi po ako po ang kumakain nito. Tama lang po na ako po yung nagluluto. Ako lang po yung naghahanda. At saka si Kreslin pa lang yung gising. Hindi ko pa ginising si Sansan. At si Papa Bits nandun na sa labas kakapi. Mga tinda po ito ni Mighty Mang na kami po yung customer. Bukas camp din na nila Kreslin. Mag-iisip pa tayo kung ano po yung dadalhin niya. Kasi bukas na po yung nila, camp day. Hindi naman sila doon matutulog dahil mga minor. Meron lang po silang games na hanggang alas 11 yata. Sa alas 7, magpaparid lang muna sila. Tapos pagkatapos ng parade, yun, na po sila, umpisa na sa papagames na mayroon po silang pa-premyo. May sasabihin daw si Kreslin sa inyo. Katapos po pag-vlog namin, na po kami, mag-practice ng palaro namin. Tapos pagkatapos kong kakain, maliligo naman ako. Tapos pupunta na sa school. Sige, kain ka lang muna dyan. Maghahanda tayo ng baon. Para lumamig.
Tapos na. Higupit ko, higupit. Tsokolate. Ayan, nakahanda na po yung kanin nila para lumamig. Yung classmate ko po, yung ano po to? Ano yung classmate mo? Yung butok. Ha? Yung butok ba? Tali? Yung tali, linagay niya dito. Tapos, tinagal-tagal niya. Pagkita niya, purple na yung color dito, tsaka black. Tapos di red, tapos di may black. O, anong nangyari? Namood to, di na nakukuha. Tapos, Sino man nawala. nagkuha? Ha? Sino nagkuha? Butok. Iya. Sabi niya, yung classmate daw, nagtali ng plastiko dito, pagtali sa buhok, sa bibig. Nangingitim na daw yung sa taas, yung dito sa ibaba, namumula. Hindi na matanggal. Kasi yun, mga pasaway. Sige, gayahin mo yan. Sugod. Sina. Higop na tsokolate kay bisang ka maligo. Maligo na kayong oras lalakad. 6:30 na. Liligo pa si kuya. Kasi Girl Scout nga dapat alas 7 nandoon na sa school. Naghanap si Kreslin ng obligasyon niya. Tayo naman, inom muna lang tayo ng tubig na maligamgam. Routine natin sa umaga na napakasarap po sa pakiramdam. Nararamdaman ko pa yung pag umiinom ako ng tubig, nararamdaman ko yung init na dumadaloy sa katawan natin. Pagkatapos natin uminom, magplaplansya muna tayo. Plansyahin natin yung uniform ni Sansan na yan, nakahanda na. Siya po yung naghahanda ng uniform niya. Tapos paplansyahin natin. Tapos yung Girl Scout dress ni Kreslin. At yan, dinagdagan po natin ng sunny side up yung ulam ni Sansan. Si Kreslin ayaw ng ganito. Si Sansan paborito ito. Oh my God, lalabas yung yellow. Run! Ayan, nakahanda na po yung baon nila. Si Kreslin ayaw ng ganito na kaluto sa itlog. Yung gusto niya yung crumble na walang halo. Ayaw niya ng buo, sunny side up na kaluto. Yan. Yan po yung natin sa umaga, routine. Saka yung tsokolate niya, hindi inubos. Papainom ko na mamaya pag ni Sia, papaulam natin din yan.
So, ayan, magplancha naman po tayo. Plancha naman po tayo, plancha. Tayo sa sa kwarto ng plancha dahil malapit po yung dito, saksakan ng plancha, na habang po si Chrislyn is naliligo, yan yung planchahin natin, nakahanda na. Si Sansan noon, lalo na nandun pa siya sa Tacloban, elementary, siya po yung nag-ano ng niya, uniform, naghahanda nang umalis po yung mama niya. Siya po yung nagpla-plancha. Sa ngayon, dito, ako na yung nagpla-plancha dahil natakot na po siya. Kasi nasunog niya po yung isang pang itaas na uniform niya. Bago pa naman yun. Natakot na. Hindi na po siya nagpla-plancha. Naliligo na si Chrislyn. San? Nakanda na yung brief niya, yung medyas. Siya po yung naghahanda. Hinahangin na lang po dyan sa may pintuan. Na. Yung isusunod natin, ito
itong dress ni Crislin na susuotin ngayon. Pero bukas, Sabado, type B sila, type B. Parang malaki yung dress ni Crislin. Pero pinapahaan pa naman. May paha. Bago lang po ito. Order ng mama niya. Kailangan may pleats. Naka-pleats. Naka-pleats pala. Ray. Kailangan sundan natin yung pleats sa pagplancha. Kasi may hugis ng pleats. Ay naku ah. Ay naku. Mahirap. Mahirap. Parang na tatabingi yung pleats. Wala tayo kasing kabayo. Plantsahan. Ay, pagtrapo na nga dito. Pagpanti, na silip ka pa nga di. Nakahubad ka. Dito Durabox. Bayin puno nga tubig ha. Bayin puno. Yan, kailangan pala may pleats. Ano ba to? Ano ba to? Medyo painitin natin yung plancha. Parang hindi kumikinis. Tas pag short kay nakadress ka. Huwag nga dan short. Tapos i-adjust ko pa yung ano nito, hook and eye. Adjust pa natin kasi medyo maluwag. Oh my gosh. What happening? Agay-agay. At tama na yan. Pukusot lang din po naman yan doon sa school. Ay, nako. Ayan ang Crislin nyo. Mukhang tumaas. Mukhang tumaas si Crislin.
Agoy. Guys, nag-vlog na yan ah. Aray pa. Ha? Kapatis. Aliwatis. Kapatis lang kami ikuan. Mamulay ka po na Yes. Ayun. Yan, si Chrislyn. At ayan, timing umulan. Aalis na sana si Chrislyn umuran. Umulan. Sa wakas, umulan din. Pero hindi po pa yan sapat na kaulan. Parang pandilig lang yan sa sa lupa. At timing na aalis na si Chrislyn, umulan. At meron naman po tayong ringkot dito na pangdalawahan, yung bigay doon sa basta merong nang bigay. Tayo po yung nakapulot. Ngayon, magagamit na natin. Umulan. At saka pinadala ko na lang po siya ng payong. Dahil hanggang gate lang naman po siya, tapos maglalakad siya papunta sa campus. So ayan, pinadala ko siya ng payong. Sabi ko sa kanya, sa patwi lang po siya dumaan papunta ng room nila. At yung payong niya, ngayon lang po niya yan magagamit. Kagabi umulan pero hindi naman masyadong malakas din. Parang partial pa lang na nakaulan. Pangdilig lang, pangdilig. Yan, si Chrislyn lang yung pinapagkaputi ni Papa Bits. Ayaw niyang gamitin to dahil naiilang. Kaput ha! Itbayong bahay maligwat. Ano ah? Ha? Itlayo ba? Ano? Didi. Anon? Ubus. Ha? Tawagi? Sige, tamak. Kapti. Sugara baka mapuluputan ng ng gulong. Maipit ganyan. Hawakan mo yan. Hawaka ha. Baka umabot sa gulong. Pumulupot. Goy, yung medyas. Gagamitin pa naman bukas. Kaput kan Papa Bits. Jacket ito nahulog na. Kaput po yung update ng panahon natin. Medyo makulimlim na umaambon ng kunti na hindi naman po tumuloy yung ulan. At mabuti pa dun sa Tacloban dahil malakas yung ulan ngayon. Dito kinakailangan kong umulan kahit mga isang araw lang na malakas na hindi naman po yung magpapabaha. Na magkaroon lang po ng tubig sa ilalim ng lupa namin dahil wala talaga kaming tubig pa sa sa puso. Talagang nakakunik pa rin po kami kila Madam. Ayan po yung host namin. At nandito si Sia, hindi po siya nakapasok ngayong araw dahil nagkaroon po siya ng sinat dahil nabutan po sila ng ulan kagabi. Dahil umulan kagabi, bumili ng si papa niya ng bulad na yung nangyari wala naman pong tinda na bulad dito sa tindahan. Sa mga tindahan dito walang bulad. Yun, naulanan sila dahil nabutan. Yun, nagkaano po si Sia ngayon, nagkasinat. Hindi po nakapasok. Yung ate lang po yung nakapasok niya kanina. Then, yung kuya niya ngayon lang po papasok dahil half day lang po sila. Diretso po practice sa banda dahil
tutugtog daw sila bukas. Iwan ko kung saan sila tutugtog, sila Sansan. Hindi muna tayo naglaba ngayon dahil ayan nga yung panahon natin medyo papalit-palit, paiba-iba. Minsan iinit, minsan aambon. Yan, napakatahimik po yung kapaligiran namin. Parang walang mga tao. Kasi yung mga nakatira dito, dyan lang po sila talaga sa loob ng bahay. Hindi po uso dito yung mga kapitbahay. Nakatulad ko, dito lang po ako sa loob ng bahay na mula nang magpa-check up at nagpa-check up po tayo, hindi pa ako nakalabas. Na sabi nila, Pababits, marami daw yung nagtitinda na ngayon doon sa mga gilid-gilid ng kalsada dahil nga sinulog sa Cebu. Maraming may mga tiyanggi-tiyanggi. At kwento nila sa akin ngayon, ayan, mahangin. Kwento nila sa akin ngayon, dyan daw sa sa labasan, meron daw dyan naka-tent na marami pong tinda. Hindi po ako update ngayon sa nangyayari sa labas dahil dito lang po tayo sa bahay, naka-stay put na mula nang dito si Christian dahil siya yung naghahatid sa mga bata maliban lang kay Sansan. Kaninang umaga hindi po si Christian yung naghahatid kay Chrislyn nang umuulan pagpasok dahil nga si Sia dikit kay papa niya. Kahit saan magpunta yung papa niya, nandoon siya. Karga. Kaya si Papa Bits na lang po yung naghatid kanina kay Chrislyn kasi maulan. Tsaka wala sigurong tao itong bahay na to dahil yung ilaw nila is nakabukas na. Yan po yung mga ko dito, mga kapitbahay. Mayroon doon, dyan. May mga kapitbahay naman po ako dito na hindi po kami nagpapangita. Kahit si Madam, minsan lang po kami magkita ni Madam. Kasi may bibi siya, nandyan lang din siya sa kanila. At saka nakakatamad na yung mga kapitbahay. Parang sayang yung oras mo, mga kapitbahay ka. Mo na lang sa loob ng bahay natin, mag-ikot-ikot, magkalikot na kung ano yung dapat gawin. Tsaka yung bubungan namin, ayan, may bunga ng niyog na halos para kaming kagabi nang mahulog dyan. Parang binumbahan ng granada na malakas po yung tunog, ang ingay. Yan, muni-muni lang muna tayo dito. Wala naman po tayong dapat pasyalan. At iniisip ko sana bukas magpunta kay Jing. Mamasyal muna. Inaalala ko naman po nila Chrislyn bukas, camp day. Baka hindi kayanan ni Christian, pero siya po yung sasama bukas. Baka hindi kayanan ni Christian yung sitwasyon dahil bago pa lang siya at hindi pa niya yung mga. Tas may ilang talaga si Christian pag nandun na sa eskwelahan dahil kailangan po yung mga guardian parents kailangan po sumama. Siyempre may ilang pa si Christian dahil wala pa po siyang kilala. Tapos yung kadalasan nandun na nagbabantay mga lula, tas mama. At tingnan na lang po natin bukas kung ano po yung sitwasyon. Huwag ko kung hapdi sila bukas, sila Chrislyn, na kinakailangan naman maaga sila bukas na magpunta doon dahil may pared sila. Mga Girl Scout lang muna yung may camp day. Yung mga boys wala pang schedule. Mga Girl Scout lang muna.
pwede naman po tayong sumama. Doon lang po tayo mag-stay put sa gym. Si ano na lang po yung sasama sa parid, si Christian. Saka nandyan na po si Papa Bits, galing mag hatid kay San. Maganda magtambay dito sa labas pag ganito yung panahon na hindi mainit at saka mahangin. Balak ko nga yung bahay kubo ba na maglalagay lang dito sa labas para tambayan, pero hindi naman po namin lupa to, baka magalit. At soon kasi uuwi si Mama Walin, pero hindi po siya nagsasabi kung kailan. Yun, magkakaroon na po tayo dito ng libangan dahil si Mama Walin ng tindahan para may income araw-araw. Na ako naman po yung may plano, pero sabi niya siya ang mag-ano ng tindahan. Kasi kahit naman po nandito lang po tayo sa bahay, may kunting hiram po si Mama Walin sa atin na hindi ko lang muna sinisingil dahil pa siya, okupado pa yung niya, yung sweldo niya, marami pa siyang ginagastusan na sana po pangpuhunan ko yun. Nagkaroon po ng aberya at nagkulang po dito sa pagpaparenovate sa main house ni Jing, na ayun, medyo nakahiram po sa atin si Mama Walin, na hindi naman po natin siya minamadali. Hinihintay ko lang po siya kung kailan po siya ibig na lang po natin, sabahin na lang po natin kung kailan po siya magkakaluwag-luwag, dahil marami talaga si Mama Walin pinaggastusan sa mga estudyante niya, na tumutulong naman po si Christian. At sa ngayon nga nandito na si Christian, hindi muna niya pinabalik nung po tayo, mag-aberya din. Pero hindi naman ko ibig sabihin na nag-aberya po tayo, dahil ganun pa rin naman po yung natin, pakiramdam na nung magpa-check up ako o wala, ganun pa rin ba, parang normal lang ba, yung iniinda ko lang naman po yung likod ko, yung sakit ng likod. Yun nga siguro over fatigue din yun, na medyo ngayon wala naman po sakit. Mabuti-buti na yun na kapag pa-check up po tayo, ika nga sabi, naagapan din po yung kung ano man yung binabalak ng mga katawan natin. Katahimik talaga. Pag ganitong araw kami lang dito, matahimik, parang walang tao. Pero kung mayroon naman pong okasyon, napakasaya po. Dahil mahilig po sila ng video okay. Tapos kahit po ganito lang po yung mga bahay. At tulad dyan, ito. Kahit ganyan lang po yung bahay niya. Pag nakapagpatugtog yan, naku, ang po yung sound niya. Libre na sayaw. Kasi malalaki po yung nila dito, mga sound system, yung mga box. Malalaki po. Dumadagong-dung talaga yung buong kapaligiran. Napapalibutan po kami dito na malalaki po yung mga speaker, na kahit sila si Regan, yung speaker nila is malaki din. Doon naman sa unahan, merong video okay. At dito naman po sila Chandria, merong silang video okay. Yung mga bahay-bahay doon, 4-3 yung mga speaker na singlaki ng baril, singlaki ng drum namin, ganun, na magpatugtog, mabibingay ka talaga. Pag nagsasabay-sabay yan, takpan mo na lang po yung yung tainga mo. Pero naman po yung pinapatugtog nila, yung masarap pakinggan,
Hindi yung tugtog ng mga adik-adik. Nakakita na naman po tayo ng hulog na niyog. Pupulutin natin. Marami na po akong inipon na niyog. Marami kasing nahuhulog na mga bunga ng niyog kasi ayan, marami po yung mga gulang na mga bunga ng niyog. Ayan, marami. Hindi masyadong makita against the light. Basta marami. Ngayong medyo mahangin-hangin, marami po yung nahuhulog. At ayan si Sia. Naghahanap si Sia. Huy, yun na nga to. Huy, yung to na may ayam, dali. Popcorn po tayo, umapaw sa pinaglutuan natin. Umapaw po siya, umapaw. Ayan. Snack namin. Bahala na sila maglagay ng cheese sa kakainin nila. Basta yung sa akin lang plain. Dinagyan ko po yan ng butter. At saka, ayan. Nadinig siguro nila yung yung pagsasalita ko. At umulan na nga. Yan. Umulan na nga. Ano? Naggugurunggong nga bata. Ang pangit ni Sia ngayon. Ayan, guys. Magulo yung buhok. Umulan na nga, guys. Umulan na. Ayan, nandito po tayo sa kwarto. Dito po tayo mag-i-snack. Clean lang po yung akin. Yan. Huwag nyo naman po sabihin, guys, na bawal pa rin ako nitong popcorn. Nagugutom ako, nagugutom. Kasi maraming bawal. Marami po akong pinagpaliban na mga pagkain. Minsan nga sa isang araw, ayaw ko na lang pong kumain ng kanin. Umiinom na lang po ako ng maligamgam na tubig. Kahit malamig na tubig, iniiwasan ko muna. I-try ko kung ano po yung resulta. At saka meron po ako ditong electronic BP. Galing ito kay Mama Walin nung magpapackage po siya. Ang kaso lang hindi gumagana. Gumagana naman po siya, namamatay kagad. Baka po kailangan po ng bagong battery. Tiningnan ko yan. Everyday battery, yung maliit. Gumagana naman po siya pag pinipindot ko po, namamatay kaagad. Yan. Naalala ko na meron pala dito si Mama Walin, pinadala noon. Ayan po, yan. Gumagana po siya. Yun nga, namamatay. Baka battery lang po, baguhan ng battery. Yan, pipindutin po natin dito. Yan. Pero namamatay siya kaagad, namamatay. Yan, hindi na gumana. Ayan. Namamatay. Itratry kong, namamatay kaagad. Bibilhan ko muna ng battery. Pag meron na po tayong pambili. Nilabas ko kanina. Naalala ko pala na meron si Mama Walin. Di po ito nagamit. May battery na siyang pero yun nga, namamatay kaagad siya. Baka battery po yung diferensya nito. Ewan ko kung magkano ang battery nito. Umuulan kasi, hindi ka pwedeng isama. Nauran na.
kukunin na po si Chrislyn. Alas 3 na po yung oras. Nag-chat po yung teacher na hanggang alas 3 po sila. Ayan. So, si Christian. Sabi ko, mag-ano ng jacket. Ayan, umulan na. Mababasa na si... Agoy. At ito, nagmamaktol. Bahala ka daw kuno. Marami siyang ida-download dahil hindi po siya pinasama. Agoy, Christian. Ayan. Medyo lumakas po yung ulan. Ayan, medyo lumakas po yung ulan. Sumilong yata si Christian doon kila Madam. Pinapag-jacket. Parang may napapansin po ako doon sa unahan. Siguro, kanina ko pa po siya tinitingnan na meron pong kakaiba. Doon, dyan po sa unahan dyan oh. Tingnan nyo yung mga damo naging brown. Parang inanuhan ng sinabuyan po ng pangpatay ng mga damo. Kasi meron po dyan nakaparking. Mga 2 araw na po napansin ko. May multicab po dyan na nakaparking. So ngayon wala. Na paggabi maliwanag po sila. Na dyan po sila natutulog. At saka yan, yung likod ng bahay na yan merong trapal. Na kanina nandyan po sila kaninang umaga. Parang nagsasampay yung isang lalaki. Tapos ayun, tinitingnan ko po, ayan, napapansin ko. Nag-brown po yung kapaligiran po banda doon. Nag-brown po yung mga damo na hindi na pan po ganyan yun. Hanggang po sa gilid ng kalsada yan. Parang sinabuyan ng ng pangpatay ba ng damo. May medisina na isinasaboy tapos namamatay po yung mga damo. Kanina ko pa kasi tinitingnan ba't sila lang doon yung iba ang damo. Brown. Na habang dito naman sa amin is green na green. Parang sinabuyan. So, noong December 21, habang po nagpa-party po kami dyan, habang masayang-masaya po kami, napansin po namin naman, gabi na yun, napansin naman namin yun na yung bukid doon is nag-aapoy. Na napakalaking apoy po na parang sinadyang sinunog. Gabi na doon sa doon sa taas. Ayan, parang nakikita ko rin yung yan, yung maitim na banda diyan. Parang sunog. Sinadyang sunugin. Yung apoy na parang naalarma din po kami na baka umabot po dito, pero tingnan po dito yung bukid, malapit pero malayo po yan. Yun nga tingnan nyo. Kanina ko pa yan tinitingnan hanggang doon, hanggang dito. Yan, brown po yung damo nila. Palibot yan sa hanggang sa gilid ng kalsada yan kalsada na po yan dyan. Baka merong plano yung naggawa dyan sa lupain na dyan, baka may sila, purpose, baka magtatanim. Humiga na lang si Sylvia. Tumigil na naman yung ulan. Ganyan lang po yung kaulan. Lalakas. Titigil. Kainan natin ng popcorn. Nauran siya. Scout, nandito na. May kukunin kayo doon kay Ate Chandria. Sige. Hi guys, pupunta na pala.
ko doon sa school, 7 na. Yung susuotin ko is type B. Type B. Okay. Orat, mamon. Anong sabi ng teacher mo na ganyan yung suot mo ngayon? Ba't nagkagulo yung buhok mo? Oh, para kang wakwak. Susunod ko. Excited si Sia. May kukunin kasi dun sa ano. Chrislyn, kita anot mo medyas. Oh, ate. Natarite. Yan. Upuan po nila. Duha. Upuan kasi kulang kami ng upuan para pag kumakain na sa misa sila na puti, meron po silang upuan na saktong-sakto lang ang taas. Nababariin eh. Dirit mababari. Tapos yan, medyas ni Chrislyn para bukas. Kasi nagkadumi na po yung ano, yung medyas niya ngayon at saka naka-type B po sila bukas. So ayan po guys for today's video. Thank you for watching. Talagang malaki na po yung Chrislyn nyo kasi yung uniform niya pang school is masikip na sa kanya. At ito naman, bago po, hanggang ano po yan, hanggang grade 6. Ewan ko kung abutan pa yan hanggang grade 6 si Chrislyn, kasi grade 2 pa lang. Ayan, malaking bulas po si Chrislyn. Guys, bye-bye muna. For today's video, bye-bye. Yan si Papa Bits. Pasero cellphone lang. Di na mamansin. Bye-bye po.